Hindi natin sure to pero kasi sa court nakikita ka namin confident ka, swag, ganyan. Mm. Pero sa totoong buhay ba, ikaw ba ay extrovert or introvert? Dati extrovert ako. Ngayong tumatanda na, introvert Nag-iiba na na ako. talaga. Oo, nag-iiba. Dati Oo. extrovert talaga ako. Yung 10 PM, maaga pa yun sa'kin. "Saan ba tayo Oo. pupunta? Tara na. Go. Tagaytay, go. Malapit malapit lang yan." Mm. Ganyan. Tapos mahilig akong nakipagkuwentuhan sa mga tao. Madami akong social battery. For some reason ngayon naubos na. Parang there are times recently na kapag niyayaya ako, ang hirap na akong yayain. Dati ako mahilig magyaya, mahilig sumama. Ngayon hindi na masyado. May mga me time na ako. Oo. Dati kasi ayokong umaalis na mag-isa. Ngayon kaya ko na manood ng sine mag-isa. 'Di Mm. Oo, ba? yeah. Introvert na, very introvert na Nagbabago. yung gano'n. So, hindi ba sila nagtatanong sa'yo na, "Uy, nagbago ka na," ganyan, and hindi ka ba parang Yung mga na-offend? Oo, friends. kasi gano'n minsan, Or 'di ba? gano'n na Kasi din yun lalo na siguro. sabi mo ikaw yung number 1 na nagyayaya. Ta's Oo, ngayon tsaka ikaw na yung number 1 nagno-no. Char. Oo, tama. 'Di ba? Mahilig ako mag-organize sa Oo. mga ganap. So, may mga friend ka ba na, "Bakit ganyan ka na? Oh, Nagbago ka hindi na." Hindi naman. Parang naman? sabi ko na lang sa kanila, alam niyo yung mga true friend, whether nagsama tayo ng matagal Hmm. or hindi, pag yung pag nagkita tayo after a long time at hindi nagbago yung energy natin, yun yung true friend for me. Kasi naiintindihan mo ko na may buhay din akong ginagampanan. Pag busy ako, nire-respect mo yung time ko na busy ako. Same goes, pag busy ka, hindi kita dinedemand na magkaroon ka ng oras sa akin. Pero may mga friends din kasi ako na alam nila kapag hindi ako okay sila na nagre-reach out. Hmm. Pero as much as possible, hindi ako basta-basta magkuwento sa kanila kasi nga strong gano'n. Ngayon nagiging vulnerable na din ako sa kanila. Parang kapag nag-reach out sila, ibibigay ko yung oras ko. Pero hindi na yung pilitan na dati, "Ay ganyan ka ha, hindi ka sumasama." Oo. Naku, FO na gano'n. Oo. Ngayon hindi na. Hindi Hindi na na. pinipilit ang friendship. Yes. Dapat ang Yes. 'di ba sis? Oo. 'Pag nandiyan sila, grateful ka sa oras nila. Pero kung wala, na hintayin mo yung panahon na magkaka-oras sila sa'yo. O tsaka sabi nga nila 'pag tumatanda ka na yung friendship mo kailangan Lumiliit na. kunyari ang mga bukod sa lumiliit yung circle, 'pag nag-schedule kayo ng lakad kailangan, mag-schedule ka sa'kin like a week in advance Yes. Kasi hindi na Oo. puwede yung mga, "Uy, biglaan, ayaan ng ganito." Gano'n talaga. Kasi madami tayong priorities. Yes. Tapos tama yung Nagbabago. sinabi mo, lumiliit yung circle. Dati, sabi ko, kung kaya kong magkaroon ng madaming friends, go. Kasi mas congeniality nga, ganyan. Mm. Pero ngayon, okay din pala mag-cancel ng mga friends na hindi na nasa-serve yung, kumbaga yung wavelength yung hindi nagma-match na. Oo. Ayun, medyo nagka-cancel out na ako ng mga friends. O matitira ng mga friends na through thick and thin talaga, yung mapapatunayan nila sa'yo, nandyan sila sa hirap at ginhawa. Yun yung mas nagma-matter sa'kin. Dahil nabanggit mo yung circle na solid, Yes. 'di ba? 'Pag tumatanda tayo may ganyan. How important it is to you na ma-surround ng mga gano'ng tao sa life mo? Sobrang importante yun, guys. Oh. Doon na talaga sa Parang Nananawagan. nananawagan Oo. ako. Kasi yung mga support group mo yan sila yung magiging outlet mo kapag nahihirapan ka. Minsan kasi yung family natin, di natin din naman natatakbuhan. Naniniwala din ako na blood is not, sabi nila kasi blood is thicker than water. Ako minsan, naniniwala ako sa kabaliktaran nun. Minsan you find your friends as your family din, Family. di ba? So, importante sa akin yung mga kaibigan na talagang napapatunayan na sa hirap at ginawa nandyan sila. Wala silang hinihiling na kapalit. Basta, miski na kailangan mo lang ng tagapakinig, ibibigay nila sa'yo. Kahit hindi na sila mag-offer ng opinions nila. Di ba? Minsan kasi pag nag-rant ka, tas yung friend mo, mag-aano din sa'yo, parang pangangaralan ka pa. Bakla, hindi ko kailangan ng kahit ano. Oo. Gusto ko lang ng presence mo, ganun. Gusto ko Oo. lang makinig ka lang, ganun. May mga ganun akong mga friends ngayon. Nahuhulog yung mic niya. Oo, di ba? Friend, lumayas ka, friend. Powers mo. May mga ganun akong friends ngayon na ibibigay lang nila kung ano yung kaya nilang iabot. Kasi, di naman natin kailangan din ng maingay.
nung loud na parang, kumbaga mabigat na nga yung pinagdadaanan mo, tapos boboka pa siya sa'yo. Oo. Lalong dumadagdag yung bigat. Kailangan mo lang minsan ng friend na patatawanin ka, makikinig sa mga rants mo, tapos after nun, iba na pag-usapan natin, go! Ibang chika na. Tapos parang nawawala na yung attention mo dun sa bigat ng pinagdadaanan na Yes. ka niya, parang nadadivert yung attention mo. Ayan. So, speaking of friendship, for sure, madami, mga fans, kami din, nakita namin na may mga players ka ding, naging close. So, eto, una muna si Kiana D. Ayan. Ano yung mga hindi mo malilimutang, interaction with Pwede Kiana wag na D? si Kiana. Bakit? Char lang. So, okay. Cancel. Madaming hindi makakalimutang interaction with Kiana. Number 1, nung college siya, dumating siya sa Lasal, sobrang konyo niya. Hindi siya nagtatagalog masyado, puro siya English, pinagalitan siya ni coach. Ayan, hindi ka makakalimutan yan. Tapos, yung mga vlog namin, Oo, yes. lumabas yung kulit niya kasi hindi naman kami natural na close nung college. Kasi ako yung super senior niya, tapos super rookie ko siya. Pero nung nag-pro na, tapos nag-national team, parehas pala yung kulit namin. Tapos, ang eksena kasi namin, pag nagbabato ako ng joke, taga-salo siya. Pag bumato siya ng joke, sasalohin ko din. Or balyahan kami, puksaan, gano'n. So, maganda yung naging dynamic namin. Dami namin mga pinagdaan ng yung hindi ko makakalimutan na vlog, yung tinuruan ko siya maglaba. Gawin mo, 20 plus na hindi marunong maglaba. Tinuruan ko sa vlog, ayun. Awan ng Diyos, salamat. Natuto din siya maglaba. Mga ganyang eksena. Tapos, sasama niya ako sa may mess hall kasi dati sa Asian Games. Hala, alam nyo, pa-social lang yan. Pero ang dami niyang hinuhoard na chocolate drink. Umuwi, buksan mo yung maleta niya, mga jam, chocolate drink. Kinukuha niya yung hinuhoard niya sa jacket. Pupunta lang kami dun, tapos magsusuksok, tapos pag-uwi, ilalagay niya yun sa maleta niya. Ganon, very Pinoy. Ganon yung mga eksena ni Bading. Oo, naririnig ko na nga lagi sa mga interview, sa mga videos nyo na kuripot nga. Ay, very kuripot. Eto 20 pesos na lang to sabi niya. Kasi parang na-libre niya kami, tapos bayaran niya 20 pesos. Mantakin mo naman after ilang days, minessage ako, yung 20 pesos. Talaga ba? Yung mga nilibre ko sa inyo, hindi ko na sinisingil. Iba talaga kasi ganyan talaga yung si Kiana mahawak talaga. Magaling siya maghawak ng pera. Talagang kuripot siya pagdating sa ibang bagay, pero para sa sarili niya, bibigyan niya yung luho. So seryoso pala siya talaga dun sa 20 pesos? Seryoso siya 20, i-Gcash ko na lang daw. Gcash pa Gcash. Galing. Oo, biniyaran ko, nahiya naman ako sa kanya. Pero sabi ko, bakla yung mga libre ko sa'yo, hindi ko na medyo mas mahal yun Ganun. Pero tatawa lang yun. Ganun talaga siya. So, isa naman, syempre may Kiana. Ang best friend din ay Majoy. Si Majoy. Yan pa. Si Majoy, hindi ko makakalimutan sa kanya, nung college, umiiyak. Sabi niya, Chi, may nagsabi sa akin, wala daw akong kwenta. Sabi ko, sino yan? Buksaan talaga. Oo, sabi ko, sino yan? Alika dito. Parang ibig sabihin is, kasi parang bagets pa kasi siya nung college ba? Parang pechay-pechay daw siya, gano'n. So parang sinabihan siya na wala daw siyang kwenta. Hindi tayo papayag. So pag every training, alika dito. Sundan mo kung anong gagawin ko. A-quick yun A quick, B quick, running. So parang minentor ko talaga siya. Galingan mo. Lagi ko siyang minomotivate hanggang sa natututo, gumagaling. So, nagpapasalamat siya lagi. Sabi, parang, yan yung baby ko baby girl ko. Nung time na nakita ko nag-shine na siya, sabi ko, alam mo ba, Joy, pag tinatanong ako kung ano yung isa sa success ko sa buhay, ang sinasabi ko lagi is, ikaw. Kasi for me, pag naging successful yung tao na tinulungan mo, success mo na din yon. So, ikaw yung isa sa mga success ko, gano'n. Tapos, parang balikan lang ng, affirmation. Kasi natulungan niya ako, natulungan ko din siya. Tapos, si Majoy, napakakulit.
Nakasama mo sa national team. Yes. Silang dalawa nga ni... Kenkoy yung dalawang Oo, yan. Walang Lagi ko dull moment. napapanood yung Oh, TikTok. siya, nila. ano siya, super, natatawa siya doon sa Oo, videos ng yung dalawa. mga dancing Yung ano mga nila, dance. tutorial. Sabi ko, tapos bigla sabi nila, hindi pa nga namin, masyadong ine-expose yung singing. Diyos ko, patawarin, please lang, huwag nyo nang gawin. Huwag kayong pumunta doon. Okay na tong dancing na to, parang kinakaya na din naman ng mga tao. Diba? Natatanggap na, no? Natatanggap na kayo. Kasi napagod na din silang patigilin kayo eh. Ganun Natatawa eh. kasi ako sa mga comments. Oo. Talagang benta. Sila, confident sila. Oo. Kasi for them, pag natutuwa yung mga tao, ibibigay talaga nila yun. Hindi sila mahihiya kasi alam nilang may tumatawa. Diba? Yes. Tatanungin ko pa naman sana si Chang kung feeling niya ba, sumakses ka ba dun sa pagtuturo kay Majoy ng dancing, Dancing. Hindi ako sumakses kasi iba talaga yung style niya. Dapat hindi kayo tumutugma sa beat. Tapos iba yung steps. Parang nahihirapan din talaga ako paminsan pag magtuturo. Parang papasok ako dun. Kaya Kaya ka? Yes, O yan. pwede ako. At least may Diba? avenue kayo, guys. feeling ko kaya nanonood siya para matuto talaga siya. Hindi, tsaka kumukuha ako ng confidence. Diba? Maraming mga hindi marunong sumayaw, walang confidence. Dahil sa kanila, parang na-empower sila. Diba? Ikaw, di tayo pwede doon. Oo. Mahirapan ka doon pag tinuruan mo sila. Kaya wala sa beat. Oo. Ayun. So, isa naman. Last na. Si Ate Maylene. Si Maylene. Si sister ko. Yeah. Ito naman si Maylene. Isa sa pinakasabaw kong kaibigan sa lahat. Sa totoo lang, di ba? Nakakatawa siya in a way na iba yung yung humor ni Maylene. Bigla siya magbabato ng joke na Oo, di ba? yes. Ano ba yan? Kaya mo pang i-level up yan. Ganon. Tapos, eventually, matatawa. Parang magigilis mo, nakakatawa yun kasi wali eh. Wali talaga eh. Kasi parang ang sabaw. Ganon. Ganon si Maylene. Pero sa lahat ng panahon na kailangan ko siya, hindi niya ako iniwanan. Nung time na at my lowest ako, wala akong kasama. Si Maylene, kahit ibang team siya, at hindi kami magka-team, sinamahan niya ako sa isang bahay. Tumira kami together. Kasi para lang masubaybayan niya ako na hindi ako magbe-breakdown. Yun yung era na hindi ko na pwedeng i-mention. Baka parang, basta alam niyo na yon yung era na 2021, yan, sobrang messy yung mga ganap sa buhay ni Chang. Si Maylene yung isa sa mga taong tumayo sa tabi ko. At si Ara. So, nung time na umalis si Maylene, si Ara din, tumira siya kasama ako for a time. Para lang i-make sure nilang okay ako, di ako nagbe-breakdown, okay pa ba ako, ganyan. So, yun yung yung mga kind of friendship na talagang iti-treasure mo. Diba? Grateful and thankful na meron akong ganung mga klase ng mga kaibigan. Yes, at yung mga for life talaga na ikikip Yes, girl. Ikaw, di ba? Meron ka namang mga ganyang friends. Yes. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala. Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Grab a spot. Relax lang. At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang. Follow us on YouTube, Spotify, at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time. Huge thanks to Bagong Pilipinas Studios, our official studio partner.